Mayong buntag kaninyong tanan. Karon naa na kita sa ikatulo nga Domingo sulod sa Kwaresma. So the third Sunday of Lent. So just a little background a little review sa atong pagsaulog kining panahon sa Kwaresma, preparation sa dako nga selebrasyon ang pagtalwas sa atong manunubos. So the first Sunday of Lent, mura ni siya og tulo nga letter T para dili ninyo makalimtan, di ba? 3 T's, tulo nga letter T. Sa una nga Domingo, if you still remember, it talks about the temptation of Jesus, no? Jesus was tempted by the devil. So letter T, temptation. So it reminds us all that even Jesus was tempted by the devil, how much more kita. Kung ang si Jesus nga Ginoo gitimtal sa panulay, kita pakaha. So ang panuway di mohunong nga dili kita mahulog sa sala. I don't know how many times we fall during the day. Kung kapila kita mahulog sa sala. But you know what? Ang good news diha, no? God does not focus or He does not count how many times we fall. But God counts how many times we rise up and continue to follow Him. Mao na ang good news diha, no? Kanang tinuod sa atong human weaknesses, mahulog kita sa sala, tungod sa pagtimtal sa panulay. Pero you know what? It is not also a reason nga moingon ka lamang nga sapagkat tao lamang. Dili na siya rason. Ayaw pag-ingon nga, kay tao raman ko, so mao na makasala ko. You know what? Diri sa atong ikaduha nga pagbasa karon, di ba? Nakahinumdum kamo kung sa atong introduction nga excited kayo ang atong commentator. Naingon ang atong introduction, di ba? Sa second reading. Kung nahinumdum kamo, ang cross nga giisip sa tawo. Akong baga, naingon diha, nga dili lang kini paningkamot sa tawo, kundi grasya sa Dios. So, ang atong paglikay sa sala, dili ni mabuhat kung ato lang paningkamot, kundi nanginahanglan kita sa grasya sa Ginoo. Because if we rely only on ourselves, our strength, dili na nato kaya. Kailangan nato grasya sa Ginoo. That's why, tinuod, mas kusgan ang panuway kay sa ato, no? Kay paraminti kita mahulog sa sala. Pero the best way to combat temptation is to run away from temptation. To run away. So sa ato pa, kung imong atong kaluyahan, mao ang sugal, so ayaw pagkat to sa lugar nga naay nagsugal. Kaya dili jud ka na makapugong. So to avoid, in other words, avoid the occasion of sin. Diba? So, kung ingon pa man, hulog ka kay addictive ka sa inom, ayaw kadto didto sa mga nag-inom. Kay dili jud ka anak makalikay. Do you get my point? Sa ato pa, ang temptasyon na anak permi. That's why, avoid the occasion of sins. Ikaduha, nga Domingo, it talks about transfiguration. So, ang transfiguration, it is a reminder for all of us nga in every trials, tanan man kita na ay trials, na ay temptations, na ay mga gitawag nga mga test sa kinabuhi, but all of these things, tanan kini maato ning makalingkawasan. Kumbaga, tanan kini malampasan tungod kay gipakita kita ni Jesus nga tanan nga mga kasakitan, tanan nga mga pag-antos na ay kagawasan, na ay himaya. That's why ang transfiguration is to give them the foretaste of what will happen after the suffering that we underwent. Diba? So sa ato pa, kining mga butang na ay mga himaya. So mo ito nga foretaste kato siya sa moabot nga mga pagsulay o naay gihapoy kagawasan. So mo to ang ikaduha nga one. Kumbaga to simplify,
there's always sunshine after the rain. So, karon dinhi sa atong ikatulong nga Domingo, it talks about letter T. Again, T na pud, So, stands for temple. Di ba? Kung if you still notice, if you still remember, if you notice in our gospel, na ingon si Jesus, dito siya sa Jerusalem, dito siya sa templo, then ingon si Jesus dito nga, ayaw ninyo himua nga ang balay sa akong amahan nga puy-anan sa mga tulisan kay nahimo naman nga merkado ang balay sa Dios. Sa ato pa kining templo gimahal kaayo ni Jesus kay ingon niya ang balay sa Dios. So in other words, we have to focus now on the temple. In our dinhi sa atong mga pagbasa, the first reading, if you still remember, the first reading taken from the book of Exodus, diha naghisgot may tungod sa commandments, the 10 commandments, di ba? Ayaw kamo pagsimba og Dios, then ayaw kamo pangawat, ibalaan ninyo ang adlaw nga igpapahulay, honor Sabbath day, kay unom ka adlaw ang iyang pagbuhat, then ikapito ka adlaw, ihalad ninyo sa Dios, then naingon diri nga ayaw pagpanapaw, ayaw pangawat. So sa ato pa, it talks about naingon diri ayaw kamo pagpatay, ayaw pangnapaw, ayaw pangawat. So sa ato pa, it talks about the commandment. Unsa may buti pasabot sa first reading? Ang buti pasabot sa first reading, it talks about the presence of God. Before, the Old Testament, wala pa ang gitawag nga temple. Kanabang kini nga templo, diha naman ni sa New Testament, di ba? Naay temple na sunugon ang ilang halad in a very religious way. Kanabang naadjud ritual. Pero in the Old Testament, sa una pa, karaan nga kasulatan, ang panahon ni Moises, ang pagpahinumdum sa ila, nga naay Diyos, nga naay Ginoo, mao ang 10 Commandments. The 10 Commandments remind them that, or the 10 Commandments reminds them that there is God, na naay Ginoo, nga dili gusto sa Ginoo, nga kita mahabuwag kaniya. That's why naay 10 Commandments. Na ay napulo kasugo, nga nagpahinumdum nga na ay Dios, nga dili siya gusto, nga mahangadto kita sa lain nga mga butang. Remember basig malipat mo, moingon mo nga, Padre, unsa man nga Dios. Kini nga Dios, sa lain nga mga relihiyon, to be exact, to remind you all, kanang, sa uban nga mga relihiyon, dili sila gusto aning mga imahin, dili silang mga images. Kaya moingon sila, ngano mo samba man mo ana, kay ribulto man na. Ngano mo samba man mo ana, abi nila nga gidiyos na sila. Dili. Kana nga mga images, mga imahin na sila, mga images, dili na sila mga gitawag nga Diyos. Tungod kay, they represent the invisible God. Sa ato pa, ang Dios mao gani nagsaulog kitag Pasko kay si Jesus, He became man. Kumbaga nahimo siya nga tawo. That's why nakakitay image kang Jesus. That's why sa ato pa kini nga mga images, they represent kung unsay tua didto sa langit. Okay, to illustrate my point, aninyo maintindihan. Ngano man nga maghipos kamo og picture sa inyong nanay diha sa inyong wallet or ang inyong family picture, ngano man nga hipuson ninyo. Sige daw, for example naa kay picture sa imong mama or sa imong tatay, naa kay picture. Then kana nga picture gitamak-tamakan sa imong silingan. Masuko ka or malipay? Masuko ka. Pero ngano masuko man ka nga picture raman na? Ngano masuko man ka nga dili man ang imong nanay gitamak-tamakan ang picture raman?
Sa ato pa, ang picture nagrepresent sa imong nanay. Bisan pa dili ang imong nanay gitamak-tamakan, ang picture lang masuko ka. Tungod kay ang picture nagrepresent sa imong nanay. The same is true with us. Ang mga images, dili na sila mao ang gisamba. Ang atong gisamba, tuwa sa langit. But since we are sensible people, naakitay mga senses, ang atong sense of sight, it girds towards, ngadto sa nagrepresentar ani na tuwa sa langit. Sa ato pa, ang atong pagsamba, ngadto jud sa langit. Pero, na kini nga mga ribulto, kini nga mga imahin, they represent sa mga atua sa langit. Maingon mo nga no naaman may picture kang Jesus. Kasi Jesus natawo din sa kalibutan ug naa kitay image sa iya. That's why mga igsoon ko dahil ni Kristo kana mao ni nga sa ato pa kung naa ganing mga imahin na ay simbahan sa ato pa kini nga second nga gospel, it talks about the presence of God. Maura ni ang iyang ang iyang simbolo, the presence of God. That's why kita naa kitay simbahan tungod kay naa diha ang presensya sa Dios. For example no, naay kawatan. Naa gani kawatan, hapit na musulod sa balay, makita gani og tanod or pulis nga nagsuroy-suroy, nagpatrolya, ang kawatan, makaingon nga, hala, aysa, kinaay tanod. Sa ato pa, ang presensya sa tanod, murabag o ingon pa man, makahinder, kanabang makapugong sa iyang dautan nga, ingon nga. That's why, importante ang police visibility. Kung inyong naobserbaran din sa Ormoc, na ay mga police diha, di ba? Nga mga nagrepresentar o mga visibility, no? Visible sila. Dili na sila nagbuhat og kuan diha. Kumbaga visible lang sila. Pero ang mga magbuhat og dautan, makakuan sa ila, makapugong ngayon na ayaw tani pagbuhat ani. Sample na sila plano sa pagpanhold up or kanang pikpakiter kanabang pag-snatch. Pero na may police, makuan sila kanabang mahinder ang ilang plano. That's why, maugyapon ka na. Kita, nga naman nga makasala kita, it's because we forget the presence of God in our life. Mao lang na siya. Karon, to end my sharing, dinhi sa simbahan, mag-ampo kita. Kay mao kini ang temple. Mao ni ang balay sa Dios, balay alampuanan. Here, we feel the presence of God. Pero, nainumdum ko ato, na ato'y usa ka lola, nagdala siya sa iyang apo, ngadto sa simbahan. Sus, kay ang pari, kay buring kayo humili, buring kayo kanang hinay kayo, tapos, ang iyang busis gamay. Sus, ang bata in taon kay, mga bata kay mga energetic, naingon ang bata, ngadto sa iyang Lola, are you sure that this is the only way to go to heaven? Imagine ka, naingon siya nga, Lola, maulang ba jud niyang pamaagi? Mao jud niyang agianan? Tinuod jud nga maulang jud niyang agianan padulong sa langit? Tinuod boring, no? Boring baya sa simbahan. Ilabi na kung ang magkuhan, walip, dugay kaayo. Pero mao na nga, dinhi, pagpahinomdom sa atong tanan, nga, this is the house of prayer, the house of God, where the presence of God should be felt by everyone. That's why, mga igsoon ko na ni Kristo, ang pagpahinumdum sa tanan, pagpahinumdum sa atong tanan, ang simbahan nga kini nga temple na presence of God, pagpahinumdum sa atong tanan, dinhi, this is not only the structure, dili lang ang simbahan nga structure, kundi He is reminding us all that the temple God wants us to refer is the body of Christ. We are the temple of God. Kita ang templo sa Diyos. The Holy Spirit dwells in each and every one of us. Naa sa ato.
by virtue of our baptism, we become the temple of God. God resides or dwells in our heart, in our tanan sa atong kaugalingon. That's why we need to respect everyone. Ingon pa man gani sa Biblia, whatever you do to the least of my brethren, to my brothers and sisters, you did it to me. Diba? Nana sa Biblia. Kung unsa ang imong buhaton sa imong isig katawo, gibuhat nimo kanako. That's why it talks about the mystical body of Christ. Jesus is the head and we are the body of Christ. Kita ang buhi nga simbahan. Kita ang buhi nga templo. That's why mga igsoon ko na ni Kristo, dinhi sa simbahan kay tungod kay mao man ni ang simbahan, it should bisag in tao salamat sa Ginoo nga Ginoo salamat sa mga grasya nga nadawat og pasaylo ako sa akong mga sala. In taon ang tampay nga mosimba, moingon na lang in taon. Ginoo, unta makaila kunta niya. Manang magkaila unta mi o tagay ko girlfriend nga naabay baklis sa likod. So mao na in taon ang ilang pagampo. Wa noon makapokus sa pagampo sa Ginoo kay ang uban mosimba naka spagiting pataas, spagiting pababa, nga basta spaghetti. Basta mo sa wa na pansit. Puro na mga spaghetti So sa ato pa kini nga balay sa Dios should be respected. That's why we have to wear decent dress in order that for others will not be distracted. Kaya naayuban nga musimba, magpauli-uli jud na sila kay para mapansin ang ilang bag-o nga mga suot. Na joke lang. So mapaso pa jud na sila nga kuan dila bitaw. Sa ato pa ato pa kuan kita mag-wear og proper attire. Kaya ang uban in taon ang ilang mga suot mura ba og dili ngadto sa simbahan, murag ngadto sa resort. So dili man ni resort dinhi. So basig siguro kahuman dinhi diretso sa resort. So one stop shop Pero mao na nga dinhi gipahinumdum gihapon kita nga sa simbahan there is unity in diversity, Sa ato pa iba-iba ang atong mga karisma, iba-iba ang atong mga role, but we are united. Just like kana nga gitara nga gamit ni Brad, kanang choir nato karon, ang gitara iba-iba ang iyang tono sa string. Every string iba-ibang tono, pero they blend together. There is unity in diversity. So mao na kita lahi-lahi kita, but we are united because we are one body of Christ. Amen. To end my sharing, finally, gipahinumdum kita that kini nga simbahan dili lang ni siya para sa mga santos. Kini nga simbahan dili lamang nga buutan. Kini nga simbahan para ni sa mga buutan o makasasala. Kini nga simbahan para sa tanan. Everybody is welcome. Everybody should not be judged. Everybody should not be put into prejudice nga sus simba-simba makasasala man ngani na siya, simba-simba nakitaan man nako na nga ay kauban di man tuyang sawa. Di ba? Na yung mga inana nga mag-judge, ayaw. Kadi kakabalo nga basig nagbasol na siya, basig nagbago na siya. So sa ato pa, kini nga simbahan, mura ni siya og hospital para sa mga masakiton. Masakiton, dili lamang sa lawas, kundi sa kalag. So hopefully, mga igsoon ko na ni Kristo, we should not discriminate, we should not judge, and of course, we should not underestimate people because everybody is capable of changes. Tanan magbag-o gikan sa makasasala ngadto sa pagkabuutan. Ayaw pag-judge nga, sus, mao na lang jud ka ana, di na ka mabag-o. My dear brothers and sisters in Christ, mao na ang ikaduha nga pagbasa.
we need the grace of God. Kay gipakamatyan kita ni Jesus, everybody is dignified because Jesus died on the cross not only for the few, dili lamang sa mga gipili nga mga buutan, kundi He died on the cross for everyone, para sa mga tanan, sa imo, sa ako, o sa atong tanan. That's why everyone needs to be respected. We should not judge everybody. We should not judge anyone. That's why, mga igsoon ko na ni Kristo, sa pagpadayon nato kining santos nga misa, let us ask the grace of God nga atong tabangan kini nga balay sa Dios nga mutindog kini nga daghan ang mga tawo nga makasud pa ug maklose pa sila ngadto sa Ginoo. Amen.